gusto ko ipakita ko sa inyo, maaaring kagaya sinabi ko, kanya-kanya sitwasyon kung paano na-invite. Sa dami-dami may invite, ikaw ngayon sa kanila nakaupo ngayon, bilipin hindi po yan aksidente. Naniniwala ko kami kung bakit na ngayon nakaupo dito, blessing po yan. Right? Okay. Sige po, ngayon, gusto ko kayo maintindihan ninyo kung bakit kailangan mong mag-decide kung bakit kailangan mong pumasok sa ganitong business. Okay? Kami po, gaya na sinabi ko, hindi po kami bago sa ganitong negosyo. Meron po akong pinanggalingan. Okay na, network marketing, hindi ko na po sasabihin in global, at least hindi ko sinabi. Okay, so wala kasamang kinapay po doon sa pinanggalingan namin, thankful po kami doon. Okay, pero meron po dumarating talaga sa point na nade-level up po tayo. Okay, so kasi parang kailan po dati, nakupo lang din po ako, first timer na distributor po ako ngayon, kung distributor ngayon, owner na po ako. So, ang bilis ng panahon. Okay, so ngayon kung ikaw ngayon first timer ngayon, darating na tayo, magiging distributor ka. Okay, so sa akin po, sobrang huge po ng ganitong business. Kasi unang-una, kung di siguro ako na-involve po dito, malamang wala ngayon ako sa harapan ninyo. Kasi sa totoo lang, bago po ako na-involve po dito, bago ako naging first timer, ang background ko po, meron po kami negosyo. Big time po yung negosyo po ng magulang ko po, sobrang laki po ng negosyo, sobrang big time po negosyo ng tatay ko po, vulcanizing shop. Pamilya po sa inyo yun? Pamilya po ba sa inyo yun? So alam naman mo natin ang trabaho ko sa vulcanizing shop, nagtatakip ng butas, tama po ba yun? Kaya tawag po sa akin, panakit, butas na lang. Tama? So yun. So, alam niyo po ba 5 piso isang butas ng kapanahunan ko? 5 piso po. And 30 pesos po isang kilong bigas. So bakit ko ito kinakwento? Ibig sabihin, kailangan ko ng 6 na butas para kitain po ang 30 pesos. Kaya pag may nagpa-vulcanize po, na tricycle, ginagawa ko, pag wala po, ginagawa ko ng tatlo. Wala ko siya. Pag napaglapit ng mayari ng braso, bakit ang butas niya? Hindi niyo po napansin, tatlo talaga siya, no? Para makarami ka agad. So bakit ko po ito kinakwento? Kasi 5 taon po ako nag-vulcanize, 4 na taon po ako nag-car wash. So bakit ko ito kinakwento? Isa lang po na-realize ko. Opo, aminin ko, mahirap po kami. Pero never sa isip ko pumasok, magiging mahirap ako habang buhay. Okay? Isa lang na-realize ko po. Wala po, hindi po sa gabal po ang kahirapan para magbago ang buhay. Hindi po sa gabal. Kaya kung ikaw ngayon nangangarap, gusto mo kumita, gusto mong magbagong buhay mo. Well, kung ikaw ngayon nakupo ngayon dito, gusto mong kumita, gusto mong magbagong buhay. And then dito sasabihin ko po sa'yo, this opportunity para sa'yo. Alright, this opportunity para sa mga gustong kumita, this opportunity para sa mga gustong magbagong buhay. Well, kung ikaw ngayon nakupo na gusto mong kumita, magbagong buhay, hindi ko po sasabihin good luck, ngayon pa lang po, congratulations na po sa inyo lahat. Okay po ba yan? Okay, so I give you idea kung bakit business. Kasi ito po yung, gusto ko muna, kasi every time na nagpipresent po ako, inaalok ko po yung ganitong trabaho. Kasi bago po ako na-involve, sabi ko nga sa inyo, ang background ko, wala po akong alam sa business. And then I realized, sobrang powerful na maintindihan ko kung bakit ka magbi-business. And then kaya ko patunayan sa inyo, in the end, dito ka talaga papasok. And kaya ko i-prove sa inyo within 5 minutes para makita mo kung bakit ka mag-design ng business, bakit ka papasok sa business. Tama po ba yun? Yun nga lang, pag negosyo ang pinag-uusapan, ang totoo, hindi po lahat ng tao po business-oriented. Agree? Kaya pag inalo ka mo ng business, karamihan po ng tao ay career-oriented. So, ibig sabihin, pag inalaman mo ng negosyo, ang dami niya pong perspective. Ngayon sa akin, ang give idea para at least makapag-decision ka kung bakit mag-business. Sabi po ng mga nanay magulang ko, so para kumita ka ng pera, so meron po mga paraan po yan. Tama po. So, para kitain mo to, meron po paraan. Ano po yan? Is either mag-career, tama po ba? Mag-abroad. Actually, ang abroad, career na rin po yan. Tama po ba yan? Kasi pagpunta ka ng abroad, ito na naman din gagawin mo. Tama po ba yun? Tama ba yung spelling ng career ko? No? Gagawin ko. So, ibig sabihin, isa din mag-career, mag-abroad. So, gusto ko ito makita ninyo, ma-realize na ito yung dahilan kung bakit ka pumasok sa career. Tama po ba yun? Sino po ba dito nagtatrabaho na gusto lang niya? Wala na. Ano ba naman kayo nagtatrabaho? Wala na. Gusto ko lang. May bayad ko na. Basta gusto ko lang. Kaya po yun, no? Most ng tao pumasok sa trabaho niya, pumasok dito sa job, is because ito talaga. Tama? Kasi kung sasabihin mo sa akin wala lang, o kaya mo bang trabahoin na walang sweldo yan? Malamang hindi. Tama? Sige, kaya mo siya tinatrabaho is because gusto mo kumita ng pera. So para kitain mo to, papasok ka dito o dito. Tama? Or ang option ng tao, papasok sa business. Para kitain ito.
Tama po ba yun? Ngayon ito ngayon tanong ko. Kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon kumita ng malaking pera, ito tanong ko po sa inyo. Anong gusto mo? Temporary solution o permanent solution? Permanent. O ngayon, malinaw ang sagot mo, gusto niyo po permanent solution. Kasi nga naman, kung bibigyan ka ng pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary solution, permanent solution? Ulitin ko po, temporary solution, permanent solution? Ang gusto mo, permanent solution. Yan, tingnan mo natin. Ang karir, temporary o permanent? O sige, para magaling kong sagutin po yan. Sige, kung sinasabi niyo po sa akin, permanent solution po ang karir, trabahoin mo ng 5 years, 10 years, 15 years, o even 20 years, pagtungtong mo ng 60, anong sasabihin ng boss mo? You're out. Anong tawag po dyan? Retire. Dahil nag-retire ka, nasa iyo pa ba yung trabaho? Kahit manager ka? Tama po ba yun? So, ibig sabihin, anong tanong? Temporary solution o permanent solution? Kasi imagine mo, pagtanggal mo, nag-retire ka, wala na sa iyo yung job mo. Agree? So, ibig sabihin, ito po ay pwede pong maging temporary solution. Okay, ang pag-abroad, temporary or permanent? Temporary. Kayo pong sumasagot, sabi mo temporary. Bakit ko sinabing temporary? Pag galing ka ng abroad, trabuhin mo ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, o even 30 years. Pagtungka mo ng 60, ano sasabihin ng boss mo? You're out. Anong tawag sa'yo? Retire. O ngayon, ang abroad, temporary, permanent? So, ibig sabihin, pwede mo siya maging temporary solution. O ngayon ang business, temporary, permanent? Permanent. Okay, sino po dito, kahit anong tanong mo, hindi ko siya sasagot? Business po, temporary, permanent. Taas po kami sinasabi niya temporary. Huwag ko kayo naiyak. Okay, taas po kami sinasabi niya permanent. Okay, kung sinasabi mo ngayon sa akin ang business po ay temporary, tama po kayo. Temporary po business, pwede po, tama po kayo. Kung sasabihin niyo naman sa akin ang business po ay permanent, tama rin po kayo. Alam niyo kung bakit? Justify natin. Magiging temporary lang ang business mo pag ginawa mo ng mali. Tama po ba? Magiging permanent ang business mo pag ginawa mo ng tama. Ang tanong, na kanino pong paggawa ng tama at mali? Nasa atin. Kung gagawin mo negosyo, anong gusto mo? Gagawin mo ng tama, gagawin mo ng mali. So, yung sabi, pwede siya maging permanent. But ang question, bakit ang tao hindi nag-business? Kung ang business pala ay pwede pala maging permanent solution. Samantalang itong ginagawa, ito naman ang hindi ginagawa. Sige po. Magbigay sa mga question. Sounds more stable. Parang accepted na ng mas maraming tao. O, tingnan nyo. Ba't ang question? Bakit hindi nag-business? Alam niyo kung bakit? O, ready na tayo? Gusto niyo justify ko? Bakit ang tao hindi niya yung magawa mag-business? Para at least, paglabas niyo ngayon dito, maintindihan kung bakit yung pag-negosyo. Tama po ba? So, kung ang business pala pwede maging permanent solution, bakit hindi nag-business? Bakit ang kakaroon? Bakit taga-abroad? Kung ito pala, pwede maging permanent. So, gusto tingnan nyo ang gusto ng tao, permanent solution. Pero tanong, ano ba ginagawa ng tao? Temporary. Ang business, alam ng tao na pwede siya maging permanent solution. Pero ang matindihan, hindi yun ang ginagawa. So, awkward yung isip at doon sa katawan na ginagawa. Tama po ba? Ngayon, ipapakita ko ngayon sa iyo, bakit ayaw mag-business ng tao. Gusto niyo malaman? Okay, gusto niyo po ba malaman? Yes. O, bakit hindi magawa ang business? Kasi bakit? Siyempre, pag pumasok ka sa business, anong problema mo? Anong problema mo? Ang problema mo, pera. Kanina, pumasok ka dito, wala kang problema. Ngayon, magbi-business ka, may problema ka na. Tama po ba? Kaya ito po yung seminar na magkaka-problema ka lang. Okay. Walang pera. Totoo hindi. Kaya po, sabi ko sa inyo, karamihan ng tao, hindi po business-oriented. Karamihan po ng tao is career-oriented. Kaya pag inalok mo ng business, isa sa mga perspective ng tao, wala akong pera. Pero wag ko kayong magalala. Yung mga walang pera, walang puhunan, mamaya pumila ko kayo sa isa dito, bibigyan ko po kayo. Gusto niyo po ba yun? Huwag na. Bakit? Parang ayaw naman niyatan eh, hindi naman yata kayo interesado. Ako po magbibigay, sasagot na lang mo kayo ng yes, oo, hindi niyo pa magawa. Ngayon, ulitin ko, yung mga walang puhunan, mamaya pumila ko kayo sa isa, bibigyan kita. Gusto mo ba yun? Yes! Huwag na rin. Parang lang mo kayo, walang pera. Nakasubo ko doon. Okay, ganito pa yan. Yung iba may pera. Pero ito lalo sinasabi sa akin, Anthony, yung business yan, pwede mo sabihin sa akin mamaya paglabas mo, Anthony, okay ang negosyo mo, kaso nga lang, wala akong time. Yan po yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide ng business. Kasi lagi sinasabi sa akin, Anthony, okay ang business mo, kikita ko yayaman, kaso nga lang, wala akong time. Alam niyo po, walang kaso po doon. Walang kaso. Alam niyo po ang mas worse,
Wala na nga time. Aba, wala kang pera. Totoo hindi. Kaya doon wala akong time. Ang masakit na, wala na nga time. Wala kang pera. Pangatlo, lagi ko sinasabi sa akin, Anthony, okay na negosyo mo. Kaso nga lang, wala akong alam. Anthony, hindi ko alam yan. Anthony, hindi ko hilig yan. Anthony, hindi ko linya yan. Iyo. Totoo hindi. Kaya kung bakit hindi makapag-decide ng tao ng business. Pansinin mo ha, kung sasabihin mo sa akin wala kang alam mo tama po kayo. Kung meron man dito first timer, sasabihin mo Anthony hindi ko alam, tama po kayo. Alam niyo kung bakit? Ano po ba isang bagay na umpisa mo na naman? Ay. Di ba wala? So lahat ng bagay na umpisa mo na naman talaga tayo alam. Pero lahat naman ng bagay, inaral hindi. Pwede karalin? Pwede matutunan? So ibig sabihin, hindi po issue na wala kang alam kasi pwede mo naman aralin, pwede mo matutunan. Totoo hindi? Yung bulag na natututong mag-gitara, ikaw bakit hindi naman bulag. So, ibig sabihin, possible na matutunan mo kung paano gawin ito. Tama po ba yun? Okay? Pangalawa, lagi pang sinasabi sa akin, Anthony, yung lalo-lalo walang kamatayan, hindi ko hilig yan, hindi ko linya. Yun, lalo sinasabi sa akin, Anthony, hindi ko linya yan. Hindi ko hilig, kaya hindi magawa ng business. Pero pansinin mo ito maraming tao po sa labas ginagawa niya yung hilig niya. Tama po ba? Marami din po tao sa labas ginagawa niya yung linya niya. Tama po ba? Pero tanong ka mo sa buhay. Nga. Kasi nyo, o sabihin na natin hindi mo ito hilig. Sabihin na natin hindi mo ito alam. Sabihin na natin hindi mo ito linya. Pero kapatid ko, eto naman na magpapagbago ng buhay mo. Bakit hindi mo linyahin? Totoo hindi? Okay. Pang-apat, lagi ko sinasabi sa akin, Anthony, okay ang negosyo mo. Kaso nga lang, risk yan. Naku, Anthony, malulugi ako dyan. Ang malupit, hindi mo ka tinatayo, binibulugi ka na. Totoo hindi? Ang pinakamatindi niyan, Anthony, malulugi ako. Hindi ka lang, ano malulugi siya? Hindi ba kasasabi mo lang wala kang pera? Totoo hindi? Malulugi lang, Anthony, wala ka nga pera, ano malulugi? Basta makalusot ka lang eh. Totoo hindi? Anong basa niyo po dito? Anong basa niyo po dito? Anong basa niyo po dyan? Kung eto ngayon ang problema mo kung bakit hindi ka makapag-design business, sa tingin mo, pagdating kaya ng bukas makalawa, may magalap sa'yo, problema mo pa rin kaya yan? Yes. Sa susunod na araw, problema mo pa rin kaya? Yes. Pagdating kaya ng panahon, problema mo pa rin kaya to? Yes. Tingnan mo natin. Mas maganda lang may pinangahawakan ka kaysa namang wala. Pagdating ng panahon, naniniwala po ba kayo may life cycle? Importante po ba ang life cycle? Opo, kasi hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Okay, isa sa mga life cycle na dinadaanan ng tao, ano po yun? Kung kayo po magkakaanak, pag-aralin niyo po hindi. Opo, kasi kawawa bata pag hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. So, kailangan mag-aral. Tama po ba yun? Okay, pansinin niyo po ito po ba life cycle? Yes. Opo, bakit? Pag yung anak niyo nagkaanak, pag-aralin niyo rin hindi. Yung anak ng anak niya pag nagkaanak, pag-aralin hindi. Yung anak ng anak ng anak ng anak ng anak ng anak ng anak pag-aralin hindi. So, anong tawag po dito? Life cycle. Ito, tanong, gusto niyo po ba habang buhay bata nag-aral? Hindi po. Pagkatapos mag-aral, ano susunod? Hindi po, gagraduate muna. Ha? Graduate muna. Ha? Trabaho ka agad? Ha? Okay. Pagkatapos graduate, ano susunod? Ha? Ano mag-aasawa? Asawa ka agad? Sa bagay po, ang pag-aasawa, tinatrabaho ko yan. Tama po ba? Nililigawan mo, yung pag-anak sa tinatrabaho ko, overnight pa yan. No? Work. Ibig sabihin, pagkatapos ko mag-night, tatrabaho. Ito pa ba life cycle? Life cycle po ba ang work? Opo, life cycle din po ito. Ibig sabihin, sa ayos sa gusto mo, kailangan mo ng trabaho para makuha mo pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Ibig sabihin, kung yung mga mayayaman, ito nga, kami ng mayayaman niya, nagtatrabaho pa. Eh di mas lalo kailangan mo magtrabaho. Tama po ba yun? Ibig sabihin, kailangan magtrabaho. And tanong na lang, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Sino pa dito 100 years old na humahataw ka mag-grabe power? Meron po ba gano'n? 100 years old ka na, humahataw ka pa. Ayaw mo natin habang buhay na tatrabaho. Tama ba din? Okay, ito lang tanong ko Ibig sabihin, ayaw natin habang buhay nagtatrabaho. Pero sa ayaw sa gusto mo, pag tukto mo ng 60 or 65 years old, anong sasabihin ng boss mo? You're out. Anong tawag po dyan? Retire. Dahil nag-retire po kayo, may pera wala. May pera wala. May pera. Kasi ang tawag po dyan retirement. Tama mali. Okay, dahil nag-retire po kayo ng trabaho, tuloy tigil. Tigil. Dahil tigil ang trabaho, ang gastos, tuloy tigil. Ang sweldo, tuloy tigil.
Naitigil po ang trabaho, ang sweldo, tuloy-tigil. Tigil. Naitigil po ang sweldo, ang gastos kayo, tuloy-tigil. Naituloy ang gastos, ang pera, maubos hindi. Bakit ko po sinabi maubos? Tandaan ninyo, kahit gano'ng kalaki ang pera, kung ang pera palabas, hindi papasok, maubos at maubos niyo. Totoo hindi? Okay, para hindi maubos ang pera, anong gagawin mo? Anong gagawin? Ibig sabihin, ang nagiging option ng tao, papasok saan? Business. Pansin nyo? Kung papasok sa business, meron po ba kayong ibang option maliban sa business? Meron po ba kayong option? Halimbawa, hindi business. Maliban sa option, para hindi maubos ang pera mo. Maliban sa option. Maliban sa business, may option pa? Yes. Meron pa po. Gusto nyo sabihin ko, pwede po ba kayo mag-artista dito edad? Yes. Pwede po? Yes. Opo, pwede po. Yung nga lang, horror na, wala po mas Biro lang po yun. Pwede po ba kayo pumasok sa politics? Pwede po. Yung nga lang po, anong alam nyo po sa politika, bumubuhay nyo ng trabaho kung hindi naman ang politics. O dahil wala ko kayo alam sa politics, anong mangyayari sa pera mo? Ubus hindi. O para hindi mo ubus, anong option mo? Pasok saan? Sa business. Ito ang nagiging option lahat ng tao para hindi maubos ang pera, papasok sa business. Okay, pagpasok mo ngayon sa business, balik tayo dito. Pansinin niyo po ito ha. Kung kayo po ngayon nakaupo, sasabihin mo, Anthony, wala kang pera. Anthony, kasi mamumuhunan ako dyan. Pero pagdating ng panahon, sa business, pagpasok mo, mamumuhunan ka hindi. Maglalabas kasi ako ng pera dyan, Anthony. Dito mo, maglalabas ko hindi. Pansinin mo, makares kayo mamumuhunan, para din maglalabas ng pera. Tama po ba? O. Kung sasabihin mo sa akin ngayon, Anthony, wala akong time dyan. Kung kayo po ngayon nakaupo, sabi mo wala kang time, dito kaya, meron pa kaya? Anthony, wala na akong oras dito dito kaya, meron pa kaya? Meron pa? Sabihin na natin may time ka, sabihin na natin may oras po kayo. Pero ito ngayon, challenge ko po sa inyo. May alam po ba kayo? Sabi niyo po, Anthony, wala akong alam dyan. Pero pagdating ng panahon, papasok kayo sa business. Ang tanong, may alam po ba kayo sa business? Siguradong wala. Bakit? Buong buhay mo ng trabaho, hindi naman nag-business. Dahil wala akong kayo alam sa business, ano mangyayari sa pera mo? Mauubos. Ito ang challenge ko. Anong sense ng trabaho ng buong buhay mo, papasok ka sa business, dahil wala kang alam sa business, mauubos na ang pera mo. So bakit kapag nagtrabaho, mauubos lang din ang pera mo? Kaya marami pong tao nag-retire, pasok sa business, still broke pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi nung pumasok ka na alam, naubos ang pera. Pero wag ko kayong mag-alala, kasi ito po ay later pa naman po. Later. Hindi pa ngayon yan. Tama ko ba? At least, malinaw na ngayon sa isip mo kung anong magiging decision mo. Tama mali? Kung mag-decision ka lang naman, ano mas maganda? Kung papasok ka lang naman sa business, ano mas maganda? Pumasok ka ngayon o pumasok ka later? Alam niyo kung bakit ngayon? Gusto niyo patunayan kung bakit ngayon? Alam niyo kung bakit? Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, pares na po ba yan? Yes. No. Ha? Sa tingin mo, sir? Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, pares lang? Paano ko sabihin ko sa inyo, pares lang? Pero tingnan niyo, ito point ko. Gusto niyo malaman? Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, pares pa lang ginawa mo, pumasok ka. Pasok, pasok, pasok. Totoo hindi? Kasi yung point ko dito, papasok ka ngayon, papasok ka bukas, pares ang ginawa mo, pumasok ka. Yung nga lang ang nawala sa'yo, yung panahon. Pero pag yung naging decision mo, paras, pumasok, pumasok, paras ang ginawa mo, pumasok. Totoo hindi? Mag-decide ka ngayon, mag-decide ka later, paras lang yun, nagdi-decision ka pa rin. Gawin mo ngayon, gawin mo later, paras pa rin ang ginawa mo pa rin. But ang challenge mo dyan, ang naubos sa'yo, yung oras ang panahon mo. Tama mali? Kung gano'n naman para, papasok mo kayo, ano mas maganda ngayon o later? Alam niyo kung bakit ngayon? Alam niyo kung bakit talaga ngayon? Pag ngayon ka pumasok mag-business, ngayon ka nag-decide mag-business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo matututunan? Yes. Ngayon mo inaral? Ngayon mo matututunan? Ngayon ka kikita? Pag later ka pumasok mag-business, later mo ginawa ang business, later mo pinasok, later ka nag-decision, later mo inaral ang business, later mo matututunan? Later ka din kikita. Ano mas okay? Ngayon o later? What if ngayon mo ginawa ang business? Okay na po yan? Ano ba? Parang may kamukha ka. Enrico, pwede po namin palakpakan si Kuya Enrico. Okay. Enrico, anong spelling lang ng Enrico mo?
Ina lang eh. May lang sa spelling. Si Sir Enrico. Enrico, ilang taon ka na? Oh, batang-bata pa si Enrico. Sariwang-sariwa, kung nga lang binasa. Okay, si Enrico, 16 years old. Napaka-bless niya. Kasi at the young age, na-expose na sa ganitong business. Okay, si Enrico po, 16 years old. Imagine mo to Enrico. What if, ngayon ka na-decide, ngayon ka pumasok, 5 taon nang lumipas, ilang taon ka na, Enrico nun? Yan. So lumalabas, 21 ka. What if, Enrico, 5 taon mo ginawa yung ganito na, ginagawa namin? What if, ngayon mo ginawa, 5 taon mo siya ginawa, yung ginagawa namin? Ang problema, ang challenge, nag-fail ka. Pwede ba mangyari? Yes. Pwede po ba mangyari kay Enrico? Yes. Yes. Totoo po yan kasi marami pong tao na involved sa business. Hanggang ngayon hindi pa rin successful. Pero ito naman sasabihin ko si Enrico, okay lang mag-fail ka. Alam mo bakit? Kasi bata ka pa. Kaysa naman dito ka pumasok, 5 years, ilang taon ka na? 7, nag-fail ka din. Totoo hindi? O, pansinin mo to. Enrico, pwede mo ba ulitin? Yes. Enrico, pwede mo ba ulitin? Aba, wish ko lang, sana maulit mo pa yun. Totoo hindi? O, what if, sabihin ko naman sa Enrico, 5 years from now, ginawa mong business, at the young age 21, hindi ka nag-fail, nag-succeed ka. Pwede mangyari? Yes. Pwede po? Ang maganda pa niyan, si Enrico, bata pa siya, millionaire na! Yes. Enrico, ano nga yung pakiramdam mo, bata ka pa, mayaman ka na, millionaire na, masarap at napakasarap. Imagine mo, si nanay nga, ramdam niya napakasarap eh. Nanay, paano mo naramdaman yun? Anong point ko ba? Anong tawag po dyan? That's the power of imagination. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ang imagination para maramdaman mo na makita mo ng mga bagay-bagay kahit hindi ko nangyari sa iyo. Tama po ba yun? So, ibig sabihin, that's the power of imagination. Walang masama kung ang mag-imagine ka. Tama po ba yun? And then, mas maganda lang meron kang nararamdaman na imagine mo kaysa naman wala. Tama niya idea? So, maganda niya, si Enrico bata pa millionaire niya. Tama po ba yun? Eh, what if si Enrico, dito siya nag-decide. Dito siya nag-decide. 5 years after, 70 years old na siya. Hindi po siya nag-pay. Pwede mangyari? Yes. Nag-succeed po siya. Pwede mangyari? Yes. Opo! Na-millionaire! Pwede po mangyari? Yes. Oo naman. Pero tanong ko kayo sa Enrico, may enjoy mo ka ba? Tanongin ko ba kayo, may enjoy pa ba ni Enrico? Yes. O bakit mo sinasabing lahat na hindi may enjoy ni Enrico? Bakit po? Hindi naman kuya yung mabibili ng milyon. O ngayon, ito ngayon challenge po. Anong sense, Enrico? Buong buhay mo ng trabaho ka, tapos hindi mo na na-enjoy. Bakit ka pa ng trabaho kung hindi mo na na-enjoy? Kung sasabihin mo sa akin para sa mga kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko, sa mga ano ko, and well, kung meron man dapat unang mag-enjoy, dapat ikaw yung right, ikaw naman ang unang naghirap. Pero huwag ka maglala, Enrico. Later pa naman. Later. Tatawa hindi. O ngayon, sige Anthony. Tatanungin ko kayo. Kung kayo papasok sa business, ano mas maganda, ngayon o later? Ngayon o later? At least, malinaw na ngayon sa isip ko kung bakit na mag-design. Dahil ang puntahan mo dito, time and effort. Sabi daw nila, kung saan mo binubuhos ang time at effort mo, doon connected ang buhay mo. The more na nagtatapon ka ng oras sa paano, nagtatapon ka rin ng buhay. Ang challenge na lang po sa inyo, kailan ka mag-design? Kung kailan ubus na to. Tama? Ngayon ulitin ko, kailan ka papasok ng business? Ngayon o later? Ngayon na natin gawin ng business. Okay? Ready na po ba kayo? Kasi Anthony, kung ako papasok sa business at gagawin ko yung negosyo ko yan, interesado na ako. Sige Anthony, ipakita mo nga sa akin kung anong negosyo ko yan. At kung sakaling gagawin ko yan, paano kung uumpisahan yan? Sige nga Anthony, paano kung uumpisahan yan? Maghintay ka lang, nagbubura lang ako. Ito na, kalat ko matapos. Okay. Business na po tayo ha. Ready na po ba kayo? Yes. Bata na ngayon. At least malinaw na ngayon sa isip no. Decided ka na ngayon. Papasok na ngayon sa business. Anong negosyo papasukin mo? Ano ba yung negosyo ninyo? Yung negosyo ko natin, dalawa lang po yan. Ano po yun? Ang iaalok namin sa yung business ay network marketing. Yung ginagawa ko namin negosyo ay network marketing. Ulitin ko, networking. Ulitin ko po, networking. Ulitin ko po, networking!
Ito dito, challenge. Malamang marami dito, first time na ayaw na mag-react. Dami sinasabi ng speaker, networking lang pala. Madami dinaldal. O, pansin ko to ha. Bakit ang tao hindi makapag-decide sa networking? Una, ayaw ko nagbebenta. Pati yung dami sinabi, ayaw ko nagbebenta. Yung iba, ayaw ko nakikipag-usap sa tao. Ayaw ko nangungumbinsi. Pinamiding yan, illegal yan, ew, yakness. Nandiri ka pa. Alam niyo po anong pwede mo maging option? Alam niyo kung anong pwede niyo maging option? Ang option mo ay papasok ka sa traditional business. Alam niyo kung ano mang piliin mo dyan sa dalawa, walang kaso. Basta importante na kapag-decide ka na kung bakit ka mag-business. Kasi sayang ang panahon. Ngayon, please, bigyan mo ako kahit 1 minuto. Ipakita ko sa iyo ng pinagkaiba ng traditional business at ng network marketing. Baka mamaya, paglabas mo dito, ay may realize mo, ay okay pala ang network marketing. At least, meron kang 1 minuto para makita mo ano bang pinagkaiba. Okay po ba yun? When you say traditional business, maliit o malaki, ang tawag ko dyan ay traditional business. Magtinda ka ng paninda na sa mga balot, sa balot vendor ka, ang tawag mo doon, traditional business. Magtayo ka ng malalaking business, kagaya ng franchise mo ng McDo, Jollibee, ang tawag mo dyan traditional business. Ano man po dyan, maliit o malaki, ang tawag po dyan traditional business. Klaro? Okay, ipakita ko sa inyo pinag-iba. Okay po ba yun? Okay, sa traditional business, mamumuna ka. Tama mali? Yes. Sa network marketing, mamumuna ka rin? Yes. Pansinin mo, pares mamumuna. Kaso nga lang, ang pinakaiba ng traditional sa network marketing ito. Sa traditional business, para kumita ka ng malaki, aba, maglalabas ka rin ng malaki. Totoo hindi? Sa network marketing, maliit lang ilalabas mo, pero pwede kang kumita ng o ngayon, kung tatanungin kita anong gusto mo, maglabas ka ng malaki para kumita ng malaki, o maglalabas ka ng maliit pero kumita ng malaki, ano gusto mo? Maglalabas ka ng maliit para kumita ng malaki. Yung nga lang, ang sabi mo ayaw mo nagbebenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo nangungumbisi, sabi mo bilang hindi ko, sabi mo iskan to, sabi mo hindi to, well, naiintindihan kita, siguro itutuloy mo natin. Okay po ba yan? Sa traditional business, isi-set up hindi. Isi-set up hindi. Pag sinabing set up, itatayo mo yung business mo. Pag wala kang building, itatayo mo. Pag may building na i-renovate mo, ang tawag ko dyan ay set up. Totoo hindi. Sa network marketing, isi-set up mo? Isi-set up hindi. Hindi na. Hindi mo na kailangan i-set up. Why? Kasi naka-set up na. Sine-set up na namin. May product na ho tayo. Opisina natin matatapos na. July 6, July 11, maglo-launch na tayo. Ibig sabihin, naka-set up na. Nakanya idea. So, ibig sabihin dito, isi-set up mo pa. Dito, hindi na. Kaya kung tatanungin kita, anong gusto mo? Isi-set up mo, hindi na. Hindi na. Isi-set up mo, hindi na. Hindi na. Yun nga lang, sabi mo kanina, ayaw mo ng bebenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo ng umbisi, sabi mo piramidin to, sabi mo illegal to, sabi mo kadiri to, yaknis yan. Well, naiintindihan kita, siguro, itutuloy mo na lang. Okay po ba yun? Yes. Ituloy na. Sa traditional business, i-operate mo hindi. Sino bumibigay dito? Di ba may operation? Ano meron sa operation? Kuryente, tao, pwesto, accounting, marketing, taxes. Totoo hindi. Business permit. Tama? Sa network marketing, i-operate mo hindi. I-operate mo po? Okay. Kung sakasakaling gagawin mo ang networking na ginagawa namin, i-operate mo dito. Teka lang, antil ko i-operate ko eh. Paano? Simple lang po. Pakinggan niyo po ako mabuti. Dahan-dahanin ko lang. Pag in-operate mo ang networking mo, ang trabaho mo magdala, umupo, pumalakpak. Ulitin ko, baka hindi niyo po naiintindihan. Pag in-operate mo ang networking mo, ang trabaho mo magdala, umupo, pumalakpak. Gusto mo katunayan ka? O tingnan niyo yung nag-imbita ko sa inyo. Ano ginagawa? At ano ginagawa pa niya? Pumapalawak lang yan. Sino? Ako ha? Sino nagpagod? Hindi nagdala ko. Di ba sarap ng buhay niya? Basta trabaho mo, paupuin mo dyan, kami na bahala, i-explain namin. Hanggat di mo kaya, kami magpapaliwanag. Okay po ba yan? Hanggat hindi mo kaya, ipapaliwanag namin yan. So what if yung taong dinala mo nagdala din? Explain namin. Basta trabaho mo magdala. Trabaho namin magpaliwanag. Okay po ba yun? Yes. Hindi pa rin kaya, dali mo dito. Explain namin. Pag nagustuhan sa iyo, hindi sa amin. Okay po ba yun? Basta trabaho mo magdala. Ayaw mo muna kami magpaliwanag. Huwag mo muna paliwanagan. Baka mamaya ano pa masabi, magdilim pa kanina. Okay ba yun? Baka ano pa masabi mo, hayaan mo muna kami magpaliwanag.
paliwanag. Okay po ba yun? Basta ang trabaho mo lang, magdala, pumalak pa. Okay ba ito? Yes! Dito, magbabayad ka pa ng kuryente, tao, pwesto. Dito, wala ka ng babayad ng kuryente, tao, pwesto. Ngayon, kung ikaw papasok sa business, anong gusto mo? May pinabayad ng kuryente, tao, pwesto, o wala na? Yun nga lang, ang sabi mo, ayaw mo nagbibenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo nang business. Sabi mo na illegal to, ikinamitin to, islam to. Well, naiintindihan kita dyan. Siguro, itutuloy mo lang. O, sige, tuloy mo natin. Pag tinayo mo yung tindahan mo, sari-sari store mo, what if walang bumili? O, may kita ka wala. Pero magbabayad ka pa rin ng kuryente, tao, pwesto. Totoo hindi. Eh, what if yung taong dinala mo dito, kahit isang sachet ng kape, hindi bumili? O, may kita ka wala. Wala. Pero at least wala kang binabayad ng kuryente, tao, pwesto. Totoo hindi. What if may bumili? O, may kita ka wala. Meron, pero at least magbabayad ka pa rin ng kuryente, tao, pwesto. Eh, what if yung dinala mo dito, bumili? O, may kita ka wala. Pero at least dito wala ka pa rin binabayad ng kuryente, tao, pwesto. Yung pinagaling ako, yung sponsor ko, kumikita ng 2 million. Every month. 3 million. Every month. Wala ko siyang binabayad ng kuryente, tao, pwesto. Pag dito, kumita ka ng 5 million, wala ka pa rin babayad ng kuryente, tao, pwesto. Pag kumita ka ng 10 million dito, every month, wala ka babayad ng kuryente, tao, pwesto. Pag kumita ka ng 20 million dito, every month, wala ka pa rin babayad ng kuryente, tao, pwesto. Pag kumikita ka ng 30 million dito, every month, wala ka pa rin babayad ng kuryente, tao, pwesto. Ngayon, tatanungin kita. Ano na ngayon ang gusto mong business? Yun nga lang, ang sabi mo, ayaw mo nang bibenta. Ayaw mo nang ipag-usap sa tao. Ayaw mo nang mag-business. Ang sabi mo rin sa akin, pinamitin nito, yakness. Alam niyo kung bakit ko pa sinasabi ito? Simple lang po. Pwede mo sabihin sa akin, okay ang business company, maliit ang pupunan, hindi na kailangan set up, walang babayaran pa rin yung tao peso, pero paglabas mo ay ayaw pa rin ng bibenta, ayaw mo nakikipag-usap. Well, bottom line, nire-respeto pa rin namin po yan. Okay po ba yan? Tama po ba yan? Pero ito sasabihin ko po sa inyo, kung lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo dito. Believe me. Kasi papanahin ko, ha? Oh, what if, tinayo mo na sari-sari store mo? Di ba sabi mo ayaw mo ng bibenta? Eh, paano kung tinayo mo na sari-sari store mo? May kumatok. Paano nga po? Pwede mo pa sabihin sa akin, ayaw mo nagbebenta. Eh, paano kung may sari-sari store ka? May kumatok. Pabili nga po, pasensya, hindi ako nagbebenta. Nagawa hindi. May kumatok. Pabili nga po, ay pasensya na, ayaw ko nakikipag-usap, lumayas. Diba? Ibig sabihin lang. Alam mo ito, lahat ng ayaw mo dito, gagawin mo rin dito. Ang masakit, magbabayad ka ng kuryente, tao, presto. Mag-isang mga aralin yan. Walang magdagay sa iyo. Tama ba rin? Mag-isang ito aralin, toyo, paminta, babang, sibuyas. Samantalang dito, may magtuturo sa iyo. May magdagay sa iyo. Ang malapit yung magtuturo sa iyo, guwapo pa! Sa wakas, naipasok ko din. Wala ko, tatapos ang dyan. Yun lang pala rin. Tanongin kita, ano nang yung negosyo gusto mo? Buti naman kasi pagod na ako. O sige, networking na tayo. Ready na po ba kayo? Yes! At least malinaw sa iyo kung bakit ka mag-business. At malinaw na rin sa iyo kung bakit ka mag-network marketing. Tama mali? Okay, so sobrang potential nito. Sige Anthony, interesado na kami. Gagawin na namin yan. Kung sakaling gagawin namin yung networking na yan, paano namin uumpisa? Simple lang po. So, kailangan nyo po maging member po ng I1. Okay po ba yun? To become member ng I1, automatically ang tawag sa'yo dealer. Okay? Parang kami rin po. Naging first timer po kami. From first timer, naging dealer din po kami. Naging distributor din po kami. So, ang tanong na lang dito, sige Anthony, gusto ko maging distributor para kumita ko ng malaki. Okay? Ganito po yan. So, ano po yan? Simple. Okay? So, dito po, gusto ko po kayo welcome dito sa ating business